Gaano ka na katagal dito? Sa Thailand, 6 months. Pumunta tayo dito ng April. October 8. Ah, na 8 months tayo nung 6 months tayo nung April 8. Last week. Paano naging posible na ang bagong graduate sa Pinas ay magkakatrabaho or nagkatrabaho as a teacher dito sa Thailand? Oo. Actually, nung una akala ko mahihirapan din ako. Pero yung sitwasyon kasi dito, parang regardless kung bagong graduate ka or matagal ka na sa may experience ka, feeling ko may opportunity dito. Basta meron kang degree, makakapagturo ka dito. Kasi meron naman dito ng mga hindi graduate ng education, pero pa rin sila, nakakapagturo. Pero take at your own risk, sabi ko. Bakit mas pinili mong magturo dito sa Thailand? Hindi ko naman talaga pinili. Kumbaga, nagkaroon kasi ng opportunity. Siyempre may nagsasabi sa atin na subukan nyo dito sa Thailand, bagong graduate tayo. Siyempre tayo, habang nasa age pa tayo ng bata pa tayo, why hindi tayo maghanap ng bagong opportunity since na available yung opportunity, why not grab it, diba? So, yun. Anong subject ang tinuturo mo dito sa Thailand? PE, Physical Education. Tamang-tama sa course ko kasi graduate ako ng Bachelor in Physical Education. So, nagtuturo ako ng basketball, volleyball, and chairball. Yung chairball na yun, dito lang yun sa Thailand, wala yun sa ibang bansa. Sports nila dito yun, particularly talaga in Thailand lang. Ngayong summer class, nagtuturo ako ng swimming lesson. Mahirap bang maging teacher dito sa Thailand? Ay! Hindi. Feeling ko, although wala naman akong ganun na katagal na experience sa pagtuturo sa Pinas. Pero kasi parang based doon sa mga nakikita ko, na-observe ko, mas madali yung pagtuturo dito talaga. Like me, sa PE hindi ako gumagawa ng lesson plan. May times na palalaruin ko lang yung mga bata, pagagawan ko lang ng tawag nito. Kumbaga, babantayan ko lang sila, hayaan ko lang sila maglaro. Pero, not in all case kasi depende pa rin yan sa school. Kasi meron din naman sa school dito sa Thailand na nagpapagawa ng lesson plan. Pero, I think, mas matrabaho pa din sa Pinas. May ipon ka na ba dito? 6 months, sad reality talaga wala pa. Ito yung isa sa mga risk na kailangan nyo i-consider bago kayo pumunta dito sa Thailand. Kasi yung visa. Pupunta ka dito ng tourist visa. At syempre, ipaprocess pa yung working visa mo. Minsan nagtatagal yun, depende sa budget o depende sa pag-process ng school. Ako kasi sa naging case ko, may factor yung budgeting, may factor din yung natagalan ako bago ako makakuha ng trabaho, makahanap ng trabaho, and then yung mga ibang factor pa na malalaman nila sa susunod. Kung bibigyan ka ng chance na bumalik sa Pinas at doon magtrabaho, kung saan parehas sa ang sweldo na makukuha mo sa sweldo mo ngayon dito sa Thailand, ano ang pipiliin mo? Siguro kung meron akong isang pinakamahalagang natutunan dito sa abroad, yung matututo kang mabuhay hindi lang para sa sarili mo, hindi para na din sa pamilya mo. Parang kung nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, parang dito sa abroad mas na-appreciate ko mas binavalue ko na yung time doon sa family pala. Feeling ko kung same lang naman ang sahod, kahit na mas mababa yung cost of living dito compare sa Pilipinas, pero iba pa rin kapag kasama mo yung mga family mo, nasa sarili mong bansa ka. Pwede ko kung bibigyan ako ng pagkakataon, wala nung tanong, same parehas na sahod, pipiliin ko pa rin yung Pilipinas. Pero kung mas mababa, wala kailangan tayong maghanap buhay kasi kaya nga tayo nagtrabaho o nag-aral para makahanap tayo ng magandang sahod. Sahod ang hanap, hindi comfort zone.